Handa ka na bang panoorin ng mga panindig balahibong laman ng video ito? Who's up there? Who's up there? Hello? Oh, hell, what the f? Oh, hell. No mames. Amor, no mames. Si Johnny at Jordan mula sa YouTube channel na Paranormies ay nag-imbestiga sa isang haunted house na may madilim at nakakakilabot na paranormal activity sa nakaraan. Kaya naman sa pagpasok nila ay agad nilang sinetap ang mga equipment tulad ng camera at monitor sa bawat palibot at sulok ng bahay. Sa pag-iimbestiga nila ay talagang nagtataka sila sa mga malalakas na tunog na naririnig nila. Dito sinuyod nila ang bahay at ginamit ang TikTok filter upang kunan ang paligid. Ang application na ito ay ginagamit upang makakapture ng mga ghostly silhouette. Panooring mahigi. So nothing in there. Nothing in here. That's all fine. Okay, what about one, like right here? Yeah, do this one. What is that? Shows a person sitting in the chair. Yes. And why is our computer out? That's like your laptop. It's like my laptop, but my laptop is already put away. I know. That's crazy. Again? Hold on. There you go. What is that? Well, that is weird. What the hell? There's a person sitting over there. This is weird. But that looks like this desk, Jordan. Snap? Snap. Like we're snapping, Like snapping photos? We're snapping photos. That's probably what they think it is. That looked like this desk, though. That girl was sitting in that photo. Try again. What is that? Looks like a crying. A hooded figure? It looks like a girl. She's sitting In that chair, leaned over this coffee leaned table. over. Which is the candle was blowing. You think that's What was that? connected? Was she trying to blow the candle out? Oh man, that's terrifying. Oh. Stopped? Whoa! Whoa! What? Oh my god, not joking. It looked like somebody's poking their head around that corner Really? of the stairs. I saw it on this little light. I did not like that at all. You didn't just see like that elephant or something? No, it looked like I might have saw this handle. While scouring the house, Sa pag-iimbestiga nga nila ay nakakapture sila ng mga ghostly figure gamit ang filter. Pero alam nilang hindi ito sapat na ebidensya dahil galing lamang ito sa TikTok app. Pero may nakita si Johnny na dumungaw mula sa madilim na sulok.
Dito nagpa siya ng dalawang bumaba sa basement. Dito nag-volunteer si Johnny na mag-blindfold at makipag-communicate gamit ang spirit box. Dito ay magigimbal sila sa mga mangyayari. There. Upstairs? Come forward. What would you like? I said, come up. Upstairs? Feels like I have hands all over me, man. And then it said, you don't. It feels like it. So you... That's crazy. It said, psych. It said 124 or something. What? It said, mama. Like a fever? No, that's way too high. No one could possibly have a fever that high. Hello? Oh. It said, you're dead. What are you doing? It said, this is a fine line. It said, go with it. Oh, it feels like something's tugging on my shirt. He's up there. Who's up there? Go. I have my camera on it and the door fucking open. And you said he's up there. You remember saying that? Said he's up there. I'm getting out. Sa paggamit nila ng spirit box ay dito naging kakilakilabot ang paligid. Habang nagsasalita si Johnny ay may mga ingay naman naririnig si Jordan sa likod ng pintuan. Tila ba may mga kamay na kumakalmot mula rito. Habang kinukunan ni Jordan ng mga pangyayari ay di nga nagtagal ay marahang nagbukas ang pintuan na talagang ikinakilabot niya sa takot. Dahil sa sobrang kaba ay agad pinatigil ni Jordan si Johnny sa ginagawa nito at tuluyang umalis sa bahay. Sa sumunod ding araw ay muli silang bumalik sa bahay at sa pagkakataong ito ay kumamit na sila ng Ouija board upang makipag-communicate sa nilalang. Sa kasamang palad ay wala itong response kaya iniwan na lamang nila ito habang nakatutok ang camera sa Ouija board habang sila naman ay papaakyat sa ikalawang palapag nang biglang ito ang ma-record. Habang patuloy silang nag-i-explore sa itaas ay wala silang kaalam-alam sa na-record ng camera nila. Biglang gumalaw ng kusa ang plunge ng Ouija board. So ano sa tingin mo, Kamulti? Nakarecord kaya sila ng ebidensya ng paranormal activity? O may theoretical explanation ka patungkol sa mga pangyayari? Huwag mo na rin kalimutang i-like ang video. Napakalaking tulong yan sa atin. Thank you so much. Ito ay nangyari noong 2022 kung saan ang Omagatoki film ay pumasok sa isang haunted abandoned inn. Dahil sa selyado ang lugar ay pumasok sila sa pamamagitan ng bintana. Pinaniniwala ang haunted ito dahil sa mga multong di umano ay nagpapakita sa loob ng inn.
Ayon pa sa mga sabi-sabi ay napakaraming multo ang nagpapakita rito at ang sino mang makakakita rito ay masasaktan at maaksidente. Makikita ang kumpul-kumpul at sira-sirang mga gamit sa paligid ng bahay. Nagsisisi man siyang pumuntang mag-isa sa inn ay naglakas loob pa rin siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nagtataka na siya dahil sa pagpasok niya sa sunog na bahagi ng inn ay nakakaamoy na siya ng nabubulok na bagay. Ayon pa rito, taong 1999 ay iba't ibang kaso ng aksidente ang naitala at ang lahat ng mga naaksidente ay galing at pumasok sa gusaling ito. Pero ang nakapangingilabot ay nakakita di umano ang mga taong ito ng lalaking may basag na muka na siya namang nakaupo sa upuan. Nagpasya na rin siyang umakyat sa third floor kung saan nakita ang multo ng lalaking disfigured ang muka. Sa pag-i-explore niya ng third floor ay amoy niya ang masangsang na amoy ng taong nasunog at nabubulok. Marco-geda. Narinig mo ba? Someone or something ang nagsabi ng good job. Dito na nagumpisang maging kakaiba ang paligid. Ramdam na niyang may nakamasid sa kanya at nakatayo mula sa kadiliman. Dito ay nakakarinig na rin siya ng mga yapak at galaw mula sa elevator. Ngunit labis niya itong pinagtataka dahil mag-isa lamang siya sa loob ng gusali.
Nang nasa 4th floor na ito ay dito na magiging intense ang mga mangyayari. Someone or something ang nasa madilim na parte ng gusali. Lumapit siya rito at nakita ang upuan at agad niyang naisip ang imahe ng lalaking may disfigured na mukha. Dahil sa takot ay agad siyang lumayo sa upuan. Ngayon ay papunta naman siya sa 5th floor. Nang malapit na siya sa top floor ay nakarinig siya ng ingay. Isang pintuan na nagbubukas-sara ng kusa. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya. Hinanap nito ang pinagmumula ng tunog pero hindi na niya ito makita. Kaya naman nagpasya na siyang bumaba nang biglang ito ang nakapangigilabot na mangyayari. Nadatnan nito ang upuan na nakatumba na. Dito naisipan niyang ang tunog na narinig nito ay maaari palang nagmula sa upuan. Napagtanto na niyang delikado na sa paligid. Nang papalis na siya, isa na namang upuan ang nakita niya sa itaas ng hagdanan. Hindi nito mapigilan ang sariling magpabalik-balik sa itaas. Nang sinubukan niyang pumasok sa pintuan ay hindi ito mapagbuksan.
Nang muli na siyang pababa ay nasa harapan na naman niya ang upuan. Laking gulat at pagtataka niya dahil segundo lamang nang biglang nasa harapan na niya ito. Iniwan niya ang kamerang nakatutok sa kanya habang inoobserbahan nito ang upuan. Nang wala siyang makitang kakaiba ay umupo siya rito ng mahigit 20 minuto. Nang out of nowhere, mula sa madilim na hagdanan, ay mabilis na mga yapak ang papunta sa kanya na agad niyang ikinagulat at itinakbo. Kinuwagan nito ang kamera upang itutok sa ibabang hagdanan, ngunit ang nakapagtataka ay walang sino man o anuman ang nasa babang hagdanan. So sino o ano kaya ito? Ito kaya ang multo ng lalaking may basag na mukha o ibang entity na ito? Well, you can watch the other videos of Omagatoki Film. Si Alex mula sa YouTube channel na Hunting the Unknown ay nag-explore na mag-isa isang gabi sa gusalik na puntahanan nito na kilala sa tawag na The Infamous Whispering House. Pagmamayari ito ng mayamang pamilya at naipasa-pasa ang pangangalaga nito sa iba't ibang tao bago tuluyang nagsara noong 2017. Pero bakit nga ba ito haunted? Nang maging care house ito ay sinasabing ang mga staff nito ay hindi tinatrabaho o tinatato ng maayos ang mga matatandang nasa kanilang pangangalaga na nagresulta ng maraming pagkamatay. Matapos ang hindi magandang pagtrato at pag-aabuso ng mga staff sa mga matatandang na confined dito ay tuluyan na nga itong inabandona. Di umano ay tuwing nag-iimbestiga si Alex sa loob ay ramdam nito ang kilabot sa paligid. Sa pagkakataong ito ay mag-isa lamang siya na nagpunta sa gusali nang ito ang mangyari. Sports. Hello? Whoa. Hello? Oh, hell, what the Oh, hell. What the man? What the Nah.
swear to God, that just moved on its own. Habang nag-iimbestiga si Alex sa hallway ay may wheelchair itong nakita nang sa hindi inaasahan ay bayolente itong gumalaw. Pero di pa rin nagpatinag si Alex at nagpatuloy pa rin sa pag-i-explore nang muli ay ito ang makukunan niya. Wait, it's starting to ring now. Wait, is it ringing? This ain't good, guys. This is not good. So guys, I'm using a Spirit Box S-Box. Is very similar to the Spirit Box SB7, which uses the white noise to communicate with us. So let's get that, use this. S-Box. Scanning. FM. Hello? Can I help you? Nang magawi ang kamera ni Alex sa isang kwarto ay may nakunan nitong dark apparition na nakaupo sa upuan na nasa loob ng silid. Hindi man lang ito napansin ni Alex. Di kalaunan nang bumalik siya rito ay wala na ang black figure. Bigla na lamang nawala ang mysterious entity na parang mula. So ano o sino ang nakunan niya? Nakakapture kaya si Alex ng real paranormal entity? Ano sa palagay mo, Kamuldi? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay karanasan ng pamilyang nakatira di umano sa isang haunted apartment. Estoy escuchando que alguien está intentando abrir la puerta. ¿Me escucha? ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! Nos acaban de levantar, estábamos viendo una serie y pues entonces está medio fuerte el pedo, escuchan. Amor. ¿Qué es eso? No mames. No mames, ¿qué fue? Amor, se acaba de abrir la puerta. Estoy seguro que se giró. ¿Neta? ¿Sí? No mames. No seas mamón. Amor, no mames. No mames. Amor, ¿qué pedo? Está volviendo a pasar. Amor, no mames.
Acabamos de grabar la puerta, la acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. ¿Escucharon ruido? No. No mames. Amor, no mames. No. Mga misteryosong tunog, mga marka sa higaan at kusang pagbubukas ng pintuan. Pero umpisa pa lamang ito ng kapapalagang mararanasan nila. Tila ba pinaglalaruan sila ng sinister entity? So ano sa palagay mo, Kamulti? Totoo kayang may entity gumagambala sa kanila? O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang din? Either way, ikaw na ang humusga sa kung totoo nga ba ito o easy explainable phenomena. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa isang hospital somewhere in Mexico ay nakakaranas ng kababalagan sa loob mismo ng hospital. Hindi lamang siya dahil maging ang ibang staff at pasyente ng hospital ay nakakaranas din ng paranormal activity. Isang gabi, pasado 3:30 AM ng madaling araw ay isang strange noise ang nagmumula sa pasilidad. Nakatoga siya sa night shift dahil mag-isa lamang siya ay nag-imbestiga siya at hinanap ang pinagmumulan nito. Nang biglang ito ang mangyari. Ito ang footage. No veo nada. No hay nadie por acá. A la una. Miren, se movió esto. Caminando por acá y no veo a nadie. Miren, 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 miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Dahil sa mga karanasang ito ay naniniwala si Samuel na may entity ang gumagambala sa loob ng hospital. Pero hindi lamang yan dahil sa parehong gabi ng kapapalagan ay ito naman ang nakapture ng CCTV camera. Nakita mo ba? Isang dark silhouette ang nakunang lumulutang sa hallway ng hospital at tuluyang naglaho. So ito kaya ang may kakagawan ng naranasan ni Samuel o ibang entity rin ito? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.